Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi nasusukat kung ikaw ay kanyang kadugo o hindi. Dahil kahit na hindi iisa, ang dugong nananalaytay sa kanilang balat ay pwede pa rin silang maging isang pamilya. Hindi lahat ng anak ay sineswerte na magkaroon ng masayang pamilya. Ang iba sa kanila ay para bang nagsisisi na sila ay sinilang pa. Sa mundong ito, pakiramdam nila ay hindi na dapat sila nabuhay pa. Dahil isa lamang sila sa pandagdag sa populasyon sa mundong ito. Na hindi naman kailangan, naramdaman ko rin talaga yon noon, Papa Dudut. Kaya ako napasulat ngayon ay para ikwento kung ano nga ba ang naging buhay ko bilang isang anak ng biktima ng pagsasamantala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ponciano. 28 years old na ako at ang parte ng buhay ko na ibabahagi ko ngayong gabi ay nangyari mahigit 10 taon na ang nakakalipas. Ponciano, ano? Hindi ka pa rin bagigising dyan? Aba, tanghali na, bulyaw ni Mama. Kaya naman nagulat talaga ako. Lalo at galing ako sa malalim na pagtulog. Maaga pa naman po, Ma, wika ko. Nang mapatingin ako sa orasang nakasabit sa pader, 5:30 pa lamang ng umaga noon. Anong maaga? Balak mo pa talagang maunang sumikat ang araw kesa bumangon ka diyan sa higaan mo. Aba, anong akala mo sa sarili mo? Anak ka ng isang milyonaryo? Hoy, ipaalala ko lang sa iyo ha, hindi ka prinsipe sa bahay na ito. Kaya bumangon ka na, bulyaw pa niya. Kamot ang ulong sumunod ako kay Mama at bumangon na. Nang pumunta ako sa kusina ay nakahanda na doon ang mainit na kape at pandesal para sa almusal namin. Pupunta na ako sa palengke at dapat pag-uwi ko dito sa bahay. Nakapaglinis ka na at napakain mo na ang mga alaga natin sa likod. Malakas ang boses na utos ni Nanay. Hindi ako sumagot at pumirme. Kaya sumagot ka dyan, bulyaw pa ni Mama. Opo Mama, tugon ko naman. Nabahagyang napapitlag pa dahil sa sigaw niya. Sumagot ka kapag kinakausap kita. Huwag kang bastos na bata ka, sigaw pa niya sa akin. Ganon talaga ako kausapin ni Mama, Papa Dudut. Laging galit, sumisigaw. Na para bang wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Nung una ay naiiyak pa ako sa tuwing kakausapin o sisigawan ako ni Mama hanggang sa nasanay na lamang ako. Bakit naman ang baba ng grades mo, Ponciano? Ano to? Sinasayang mo lang ang pera na pagpapaaral ko sa'yo? Dapat hindi ka na lang pumapasok, bulyaw ni Mama nang makita niya ang school grades ko. Yan po kasi, nagkasakit ako Mama, kaya nahirapan po akong mag-aral, tugon ko. Habang nagpipigil ng mga luha ko. Ang sabihin mo, bobo ka lang talaga. Wala kang pakinabang dito sa bahay, sigaw pa ni Mama. Sa bawat sigaw at pangahamak sa akin ni Mama, ay tinatatak ko sa isipan ko na mahal niya pa rin ako. Kahit na ginagawa niya yon sa akin, na baka mainit lang ang ulo niya o pagod siya. Dahil mag-isa na lamang siyang nagtatrabaho para sa amin. Pero syempre, lahat naman tayo ay marunong mapagod. Lahat ng pasensya natin ay pwedeng maubos anumang oras. Dahil yon ang nangyari. Nang minsang magkasagutan ulit kami ni Mama, hindi ko na natiis pa ang pagsigaw niya sa akin. Pagsasabi na wala akong kwentang anak, walang pakinabang, at sana'y hindi na ako sinilang sa mundong ito. Aalis na ako, puno ng emosyon na sigaw ko kay Mama. Habang naging impit ang aking mga damit.
Hindi ko na inayos ang mga ito. At basta nilagay ko na lamang ang lahat ng malulula sa aking bag. Maglalayas na ako sa amin. Nakakasawa na. Palagi na lang akong mali sa paningin niya. Ako palagi ang sinisisi niya sa pagkamatay ni Papa. Palagi niyang isinusumbat sa akin ang kawalang hiyang ginawa ng tunay kong ama na nanamantala at nanira sa kanyang buhay. Palagi na lamang niyang ipinamumukha sa akin na bunga ko ng kalapastanganan na ginawa sa kanya ng isang tao. Oo, Papa Dudut, bunga ako ng rape. Kaya ganito na lamang ang pagtrato sa akin ng aking ina. Parang wala talaga siyang pakialam sa akin. Walang pagmamahal. Hala sige, lumayas ka na at huwag ka nang babalik pa. Wala ka talagang kwenta. Wala kang utang na loob, Ponciano. Galit na sagot niya. Ramdam na ramdam ko ang galit niya. Dahil bawat salitang bitawan niya ay tumatagos sa puso ko. Nakakapagod na. Palagi na lamang kaming ganito. Inaasahan ko naman na aabot sa puntong ito ang lahat. Kailanman kasi talaga ay hindi niya na iparamdam sa akin na anak niya ako, na mahal niya ako. Kahit minsan, Papa Dudut, ay hindi ko yon naramdaman. Bakit? Dahil ba palaging sakit ng ulo ang dala ko sa pamilya? Dahil ba ako ang dahilan kung bakit namatay si Papa? Dahil ba bunga ako ng kalapastanganang ginawa sa kanya ng tunay kong ama? Na sumira sa napakaganda niyang buhay na mabunggo si Papa ng truck at mamatay dahil sa pagliligtas sa akin. Hindi ko lalong kasalanan na maging bunga ako ng kahayupan ng aking totoong ama. Sana nga ako na lamang ang namatay. Totoo, walang naman saysay ang buhay ko. Ano nga ba naman ang gagawin ng isang basagulero? Bobo, adik, lasinggero, salot sa lipunan, walang kwentang anak, wala, tama naman si Mama, wala naman talagang patutungo ang buhay ko. Kinuha ko na ang bag ko at isinukbit ko na ito sa aking balikat. Wala pa ring tigil sa pag-usal ng masasakit na salita ang aking ina. Pero wala na akong naririnig pa dahil bingi na ang isip at puso ko sa mga salitang yon. Papa Dudut, manhid na ako sa paulit-ulit niyang pagsumbat sa akin ng lahat ng mga bagay na hindi naman ako ang dahilan kung bakit nangyari sa buhay niya. Nakita kong nakatanaw sa akin si Danilo na nasa sala. Siya ang nakababata kong kapatid. Siya ang paboritong anak ng magaling kong nanay. Siya ang magaling, matalino, mabait, masipag at masunuring anak. Sa kanya ko palaging ikinukumpara ni Mama. Bata pa lamang kami ay alam ko na hindi pantay ang pagtingin niya sa aming dalawa. Bata pa lamang kami ay kakompetensya ko na siya sa atensyon at pagmamahal ni Mama at ni Papa. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ako, pero nabakas ko sa mukha niya ang lungkot. Sa mga oras na yon, sinalubong ko ng masamang tingin ang pagkakatitig niya sa akin. Pero hindi siya natinag. Tama nga ako. Nalulungkot siya sa pag-alis ko. Tumuloy na ako at mabilis na tinungo ang pinto papalabas. Habang umaagos ang luha sa aking magkabilang pisngi, dala-dala ang lahat ng puot at sama ng loob sa aking puso. Walang lingon-lingon. Akong umalis sa bahay namin. Dumiretso ako noon sa harapan ng bahay nila Paring Tomas. Siya ang matalik kong kaibigan at kababata na palagi kong nalalapitan at natatakbuhan kapag meron akong problema. Siya na nga ang itinuturing kong pamilya. Kumatok ako. Hinintay ko na may magbukas ng pinto para sa akin. Pero walang sumasagot. Muli akong kumatok. Subalit wala pa rin akong nakukuhang tugon. Maya-maya ay may isang babae na nasa edad 40 ang lumapit sa akin.
Si Tomas ba ang hinahanap mo? Wala sila dyan. Umalis kahapon pa. Wika ng ginang. Tatanungin ko pa sana siya kung saan nagpunta sina Tomas. Pero umalis na siya kaagad. Wala na akong nagawa, kundi ang tanawin siya papaalis. Tumalikod na rin at naglakad papalayo. Nagpakawala ako ng isang malalim na paghinga upang ilabas ang labis na bigat na nagpapahirap sa kalooban. Kahit papo, kahit katiting ay naibsan. Pero saan kaya ako magpalipas ng gabi? Siya lang kasi ang pwede kong lapitan at wala nang iba. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Bahala na kung saan ako dalhin ang aking mga paa. Hinaplos ko ang aking braso nang dumampi sa aking balat ang malamig na simoy ng hangin. Maginaw na noon. Tumingin-tingin ako sa aking paligid at aking nakita ang isang bahay na labis na nagliliwanag dahil sa Christmas lights na nakapalibot sa halos kabuuan nito. Binawi ko ang aking tingin sapagkat ayaw ko makita pa ang mga bagay na katulad nun. Ayoko nang makakita pa ng mga bagay na magpapaalala sa akin ng araw na yon. Tumingin ako sa aking cellphone. 10:39 p.m. Mahigit 3 oras na pala nang umalis ako sa amin. Sa ilalim ng oras ay nakita ko December 24, bisperas ng Pasko. Pilitin ko mang ibaling sa ibang bagay. Ang aking isipan ay nabibigo lamang ako. Pilit pa ring sumisiksik sa aking isipan ang araw na yon. Ang hindi ko makakalimutang araw na bumago sa buong buhay ko. Noong mga panahong nabubuhay pa si Papa Timoteo, asawa niya si Mama. At kahit na hindi siya ang tunay kong tatay, ay pinaramdam niya sa akin ang kanyang tunay na pagmamahal. Noon, lingon-lingon ako kay Danilo habang binibilang niya ang pera na napamaskuhan niya. Papa Dudut, nakalatag pa ang mga yon sa mesa at isa-isa niyang binibilang ang mga yon. Naghuhugas naman ako ng aming pinagkainan. Naiinggit ako sa kanya kasi taon-taon tuwing Pasko ay marami siyang napamaskuhan pera. Samantalang ako ay nandito sa bahay at nag-aasikaso ng mga bisita ni Mama. Marami rin siyang nabibiling mga damit at laruan gamit ang pera na yon. Samantalang ako ay hindi na nga ibinibili. Mga pinaglumaan pa niya ang ginagamit ko, kaya lahat ng damit ko ay maigsi at hapit sa akin. Wala naman akong magagawa. Alam ko naman kasi ang totoo na anak ako ni Mama sa isang rapist. Kaya nagpapasalamat na rin ako dahil kahit papaano ay may natutuluyan akong bahay at nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ipinagpasalamat ko rin na nandyan si Papa Timoteo. Kahit na hindi niya ako tunay na anak, ay mahal na mahal niya ako. Kahit na hindi ako nagmula sa kanya, ay itinuturing niya akong anak. Kaya mahal na mahal ko rin si Papa. Siya lang kasi ang nakakaintindi at nagmamalasakit sa akin sa bahay na ito. Conchano, bumili ka nga ng asukal doon kina Aling Zosima. Ipapagawa ko ng kape. Ang papa mo, utos sa akin ni Mama. Nainis ako kasi pwedeng si Danilo naman ang utusan ni Mama dahil wala naman siyang ginagawa. Nagbibilang lang naman siya ng pera. Samantalang ako'y naghuhugas ng pinagkainan namin. Pero sa bagay, wala naman akong magagawa. Magalit at magwala man ako, ay si Mama pa rin naman ang masusunod. Kaya umuo na lamang din ako. Nadaanan ko si Danilo at muli akong tumingin sa mga pera na nasa mesa. At nakita ko na dinilaan niya ako. Nakakainis. Ang yabang niya. Palimas paborito ni Mama. Kaya naman ganun siya. Kung pwede lang talaga. Noong ko pa siya nasuntok sa mukha niya. Nakakaasar siya.
Kinuha ko ang perang pambili at lumabas na ng bahay. Madilim na ang paligid dahil pasado 7 na umihip ang hangin na naging dahilan ng paggalaw ng mga dahon at sanga ng puno ng akasya na nasa harapan ng aming bahay. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa dahil bahagyang napawi ang init ng aking pakiramdam. Tumingala ako at aking namasdan ang napakaraming bituin sa kalangitan para silang mga buhangin sa dami. Ang sarap nilang pagmasdan. Pakiramdam ko tuloy ay gusto kong lumipad at samahan sila sa kaitaas-taasan bago ako makarating sa tindahan. Ay kailangan ko pang tumawid ng kalsada kaya luminga-linga muna ako. Kung may paparating bang sasakyan, nang wala akong makita ay tumawid na ako. Hawak ko ang ipinambibili sa akin ni Mama, Papa Dudut. Nakakatuwa dahil may sukli pa sa perang dala ko. Kaya nakabili ako ng candy. Patalon-talon pa ako habang papauwi. Hindi ko bibigyan si Danilo kahit na isa. Marami naman siyang pera. Kaya kayang-kaya niyang bumili ng para sa kanya. Nakita ko si Papa na nasa labas ng aming bahay. Nakita rin niya ako. Kaya ngumiti siya sa akin at kumaway pa. Ang saya-saya ng mukha niya. At parang walang problema na bumabagabag sa kanya. Kahit pa natanggal siya sa trabaho. Gumanti ako ng isang matamis na ngiti at kumaway rin sa kanya. Papa Dudut, tumakbo ako para puntahan siya. Nakalimutan ko na tatawid pa nga pala ako sa kalsada. Kaya hindi ko na nagawang tignan pa kung may paparating na sasakyan. Nakita ko ang pagkagulat at pag-aalala sa mukha ni Papa. Narinig ko na lamang ang isang napakalakas na busina na nagmumula sa isang malaking truck. Napatulala ako at nasilaw sa ilaw na nagmumula rito. Patakbo akong sinalubong ni Papa. Bukod sa ingay na yon ay wala na akong ibang matandaan pa sa mga nangyari. Magulo, maraming tao, hindi na maunawaan ng mura kong isipan ang mga nangyayari. Nasaan si Papa? Luminga-linga ako at wala siya sa grupo ng mga tao na nakapalibot sa akin. Napadako ang tingin ko sa aking paanan. Si Papa, nakahandusay sa kalsada. Umaagos ang dugo mula sa kanyang katawan. Wala na siyang buhay. Napaiyak na lamang ako nang makita ko siya sa ganong kalagayan. Papa Dudut, hindi ko kaya pang ilarawan ang nangyari sa kanya at ayoko pang isipin. Hindi ko matatanggap ang lahat ng ito para akong malalagutan ng hininga sa mga naganap. Umiikot ang paligid. Lumalabo na ang aking paningin. Kinakapos ako ng hangin at nagdilim na ang lahat sa akin. Pasko, ang araw na hindi ko makakalimutan. Ang araw kung kailan kinuha sa amin si Papa. Yun din ang araw na halos isumpa ako lalo ni Mama, Papa Dudut. Hindi ko na namalayan ang paglandas ng luha mula sa aking mga mata. Ganon na lamang ang pagbangon ng kalungkutan sa aking dibdib. Bigla ko na lamang naisip-isip kung gaano ako kamiserable at kung gaano kawalang kwenta ang buhay ko. Para saan pa ba ang mabuhay? Ano ba ang silbi ko? Gawin ko mang magsisi ay wala na itong maidudulot pang mabuti, sabi nila. Lahat daw ng tao ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit ipinapanganak at nabubuhay sa daigdig na ito. Pero ako, ano? Bakit? At para saan pa? Huli na ang lahat. Huli na ang lahat para sa akin. Nasa ganun akong pag-iisip nang mag-ring ang aking cellphone. Si Danilo, ang kapatid ko, tumatawag. Sinagot ko ang telepono. Bakit ka ba tumatawag? Hindi ka pa ba masaya na pinalayas ako dyan sa bahay? Bungad ko sa kabilang linya nang may mataas na tono.
Kuya, hindi ito ang oras para mag-away pa tayo. Pwede bang itabi mo muna ang galit mo sa akin? May dapat ka kasing malaman. May kailangan akong sabihin sa'yo. Napahinto siya sa pagsasalita. Si Mama, nawawala. Hinahanap ka niya. Gusto kong matawa at mainis. Si Mama? Hahanapin ako? Anong kalokohan to? Ni minsan nga ay hindi niya ako matawag na anak. Ni minsan. Nasabi na ba niya sa akin na mahal niya ako? Na nag-aalala siya para sa akin? Hindi. At kailanman ay hindi mangyayari yon. Yung hanapin pa ako ay magawa niya. Ngumisi ako bago sumagot. Huwag mo nang lukuhin ako. Si Mama? Hahanapin ako? Nagbibiro ka ba? Sarkastikong wika ko. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ang walang kwenta kong ina. May pakialam pala sa akin. Huwag mong sabihin yan, kuya. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang sakripisyo at pagmamahal sa iyo ni Mama. Mahal na mahal ka niya. Sakripisyo? Pagmamahal? Nagagawa nga niyang palayasin ako. Yan ba ang tinatawag mong sakripisyo at pagmamahal? Siguro. Oo na nga. Ang tamang oras para malaman mo ang lahat. Saad niya sa mababang boses. Nangunot ang noo ko sa sinabi niyang yon. Inihanda ko na lamang ang aking mga tenga upang makinig. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang pagmamahal sa iyo ni Mama. Naalala mo ba? Noong isugod ka namin sa ospital, nang bugbugin ka ng mga nakaaway mo, saad pa ni Danilo. Naupo ako sa gilid ng kalsada upang makinig ng mabuti. Tiningnan kong pinakinggan ang mga ilalahad niya sa akin. Nagpatuloy siya. Sa mga panahon na yon, si Mama ang nagbantay sa iyo sa ospital. Alalang-alala siya sa iyo, kaya hindi siya halos makakatulog. Parang nakaramdam ako ng hiya sa aking sarili. Papa Dudut. Bigla akong nalungkot. Pero ang isang bahagi ng utak ko ay nagsasabi na huwag akong maniwala. Natatandaan mo rin ba? Nang nawala ka ng halos 3 araw, maghapon magdamag na hinihintay ka ni Mama. Halos mamatay na siya sa pag-aalala. Na baka raw hindi ka pa kumakain. Na baka raw hindi ka na nakakatulog ng maayos. Na baka raw napahamak ka na kaya hindi ka nagpapakita. Doon ako nakumbinse ni Danilo. Bakit hindi ko yon alam? Bumangon ang mas matinding hiya at lungkot sa puso ko. Nanginig na naman ang ilalim ng aking mata. Ilang saglit na lamang ay bubukal na naman ang luha sa aking mga mata. Saglit na katahimikan at muling nagsalita ang aking kapatid. At noong mga panahon na nangangailangan ka ng kidney dahil nasira na ang sayo, hindi nagdalawang isip si Mama. Naibigay ang isa sa kanyang mga bato para lamang mabuhay ka dahil mahal na mahal ka niya. At ayaw ni Mama na mawala ka sa amin. Oo. Madalas ay puro galit ang ipinapakita niya sa iyo dahil nauunahan siya nito. Dahil nananaig sa kanya ang puot na matagal na niyang kinikimkim. Sa loob ng mahabang panahon, dahil sa tuwing nakikita ka niya, ay naaalala niya ang masamang bagay na sinapit niya sa tatay mo na sumira sa buhay niya. Hindi man niya naipakita at naiparamdam sa iyo. Pero kuya, mahal na mahal ka ni Mama. Higit pa sa buhay niya. Lahat kaya niyang gawin at isakripisyo para lang sa iyo. Ayaw ni Mama na sabihin ko ito sa iyo, kuya, ha? Hindi ko alam kung bakit ayaw niya. Pero kahit ganon, ay nirespeto ko na lamang ang kagustuhan niya. Dugtong pa ni Danilo. Muling bumalong ang luha ko, Papa Dudut. Ang hiya ko sa sarili ko. Napakatanga kong anak para hindi malaman na mahal pala ako ni Mama. Napakawalang kwenta ko
dahil hindi ko man lang nasusuklian ang pagmamahal niya para sa akin. Naalala ko kung paano ko siya sagot-sagutin, sumbat-sumbatan at bastusin. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal niya. Nagagalit ako sa sarili ko at nagsisisi ako kung bakit sinira ko ang buhay ko. Gayong meron namang mga tao na nagmamahal sa akin. Hindi ko na napigilang humagulhol. Kuya, hindi ako umimik. Bagkos ay pinagpatuloy ko ang pagtangis. Kuya, tulungan mo ako. Hanapin naman natin si Mama. Pagkatapos noon ay ibinaba niya ang telepono. Marami ang nag-uunahang pumasok sa aking isipan. Napahawak ako sa aking buhok na napasabunot dito, pinunasan ang mga luhang umaagos sa aking pisngi. Labis na nadurog ang puso ko. Sa revelasyong isiniwalat sa akin ng aking kapatid, tumayo ako at hahanapin ko si Mama. Hindi ko na mapapatawad pa ang sarili ko kapag may masamang mangyari pa sa kanya. Bilisan mo, kailangan nating makita kung sino yung babaeng nasa gasaan. Doon sa tapat ng plaza, sigaw ng isang babae. Habang hila-hila sa braso ang kasama nito, dumaan sila sa harapan ko. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Otomatikong napatayo. Patakbo kong sinundan ang mga babae. Papunta doon sa plaza. Patuloy sa pagkabog ng malakas ang aking dibdib. Diyos ko, wag naman ho sana. Alam ko marami akong nagawang kasalanan. Pero pakiusap ho, wag mo naman ho sanang hayaang mangyari ang naiisip ko. Wag niyong hahayaan na mapahamak ang mama ko. Pakiramdam ko ay napakalayo na ng tinakbo ko. Pero wala pa rin ako sa aking pupuntahan. Ganon pa man, ay itinuloy ko na lamang ang aking ginagawa. Nakikita ko na ang umpukan ng mga tao na medyo nagkakagulo. Lumapit ako sa kanila, Papa Dudut. Nakisingit ako para silipin ang tinutukoy ng mga babae kanina at tila bumagal ang lahat. Parang dahan-dahang bumagal ang pag-ikot ng mundo. Nakita ko ang mga bakas ng dugo. Natatanaw ko pa lamang ang mga iyon ay parang nawala na ako ng lakas. Sinuyod ng aking paningin ang kalsada pero wala na ang tinutukoy nilang nasagasa ang babae. Ayon sa mga naroon ay naisugod na daw ang babae sa ospital. Tumatangis akong lumayo at humanap ng mauupuan. Hindi na kaya ng mga tuhod ko ang bigat ng aking katawan. Kailangan ko na ng aalalay sa akin at sa hindi kalayuan ay may natanaw akong pamilyar na figura na nakaupo. Lumapit ako sa kanyang likuran. Narinig kong may sinasabi siya. Kaya nakinig akong mabuti. Nasaan ka na anak? Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Patawarin mo ako. Kung hindi ako naging mabuting ina sa iyo, patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko. Patawarin mo ako. Dahil ikaw ang napagbuntungan ko ng lahat ng galit ko sa tatay mo at sa pagkamatay ni Timoteo. Patawarin mo ako, Ponciano. Hindi ko na napigilang lumuha sa mga narinig ko. Nananaginip ba ako? Noon ay pinapangarap ko lamang na marinig ko mismo mula sa bibig ng aking mama ang mga salitang yon. Mga simpleng salita. Ngunit malaki ang halaga para sa akin. Mga salita na dapat ay hindi naman talaga hinihiling, kundi ibinibigay lang ng kusa. Ma, wika ko. Habang nag-uunahang umagos ang luha ko, lumingon siya. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Nagpakawala siya ng isang ngiti. Ngiti na ngayon ko lamang nakita sa buong buhay ko. Hinagka namin ang isa't isa para akong isang bata na humahagulgol sa kanang balikat niya. Hindi ako umiiyak dahil
sa kalungkutan. Umiiyak ako dahil sa sobrang ligayang aking nararamdaman. Hindi ko may paliwanag ang pakiramdam na yon. Para akong nasa alapaap, lahat ng bigat, lahat ng galit, lahat ng sama ng loob ay parang bulang mabilis na naglaho, na walang bigat na matagal kong sinusolo at dinadala. Pakiramdam ko ay nakalaya na ako sa hawla na nagkulong sa akin, Papa Dudut, at naglayo ng kalayaang magmahal at mahalin din bilang kapalit. Mapatawad mo ako, mahal na mahal kita. Pag-iyak ko, patawarin mo ako anak, mahal na mahal din kita, tugon naman ni Mama. Naramdaman ko ang init ng yakap niya, yakap ng pagmamahal. Sana noon ko pa nagawa ito. Sana'y hindi na matapos ang mga sandaling ito. Sabay ng aming pagyakap sa isa't isa ay ang pag-islap ng isang maliwanag na bituin sa langit. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ko ang tunay na pagmamahal ni Mama. Minsan talaga, Papa Dudut, ay kailangan lang natin ng malawak na pangunawa para maintindihan natin ang ibang tao, para magawa nating magmahal at magpatawad, para mapalaya natin ang ating mga sarili mula sa mabigat at madilim na nakaraan. Dahil mula ng gabing yon ay nagbago ang pakikitungo ni Mama sa akin. Pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na napakatagal kong hinintay mula sa kanya. Salamat po, Papa Dudut. Sa pagbasa ng sulat ko, lubos na gumagalang, Ponciano. Maraming salamat, Ponciano, sa pagpapadala mo ng sulat sa aking YouTube channel. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan mo sa buhay, kaya hangang-hanga ako sa katatagan na ipinakita mo. Lahat naman tayo ay pwedeng magkamali, madapa at masaktan. Ang mahalaga ay marunong tayong bumangon muli, magpatawad at magpakatatag.